partner, balik ulit tayo doon sa binabanggit mo ngang PIDEA report na ito pala ay inilabas noong 2012 pa. Partner, dito sinasabing nilabas. Date lang yan, 2012. Sorry, date 2012. Kasi yan ay pinabulaanan ng PIDEA. Sinabi yan ng PIDEA na wala silang report. Na ganun. So, na-date ito ng 2012, pero it doesn't mean na-release siya. Okay? Okay, pwedeng makita. Sabi ko, ayoko itong i-content. Ayoko sana itong pag-usapan. Dahil sabi ko, baka parang baliwala lang yan. Unless may magpapakita talaga na ito ay authentic. Kaya lang sabi ko kasi, ang involved na nakita ko naglabas, itong si... Yan muna natin, still natin muna doon. Kay Attorney Vic Rodriguez. Okay? Ayan. So, hindi ko naman ito papansinin kung hindi galing kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-post kasi siya. Pwede ba yung mismo lang kay Attorney? Yung kay Attorney Rodriguez nga muna. Post muna dyan. Para mabasa natin, para mabasa ni Rod. Hindi ko masyadong makita, partner. Ganon. Meron ba sa Facebook niya? Hanapin ko nga. Ito may check. So, ibig sabihin, verified to. Na siya to. Ayan, partner. Kita mo? Hanapin ko nga, partner. Okay, para ito, ang pinaka-title niya, all caps, drug test now. So, Niel, ilang oras na sa'yo dyan? Yung post na to? Kasi dito sa screenshot natin, 23 hours ago. Okay. So, ang sinasabi rito, Attorney Vic Rodriguez, drug test now. Malala ang alegasyon tungkol sa paggamit ng illegal na droga ng mga nasa pamahalaan. At ito yung caption niya, no? Mahaba na ang itinagbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong na marahang lumakas, naging isang tinik at ngayon ay ganap na nakakabinging hiyaw. Marapat na tanggapin at isagawa sa lalong madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang sariling follicle na buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Public office is public trust. Filipinos have the right to know. Okay. Sa akin lang, partner, kasi ito sa Attorney Vic Rodriguez, hindi man kami personally, masabi ko personally, hindi pa kami nagkasama, pero pareho kasi kami naging officer ng UST Law Foundation. Okay. So nagkasama kami, treasurer siya, ano ba ako, PRO? Secretary pala. Secretary, siya treasurer. At that time, kasi syempre kagalang-galang. Ginagalang namin siya kasi pareho kaming taga-uste, Tomasyan. Pero, kung isinama niya sa post niya, Niel, ulit, still mo nga, kung ito, pinost niya, kasama yung allegedly pre-operational report, no, ng PIDEA, at may pangalang Bongbong Marcos, ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat. Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi to verified. Diba? Hindi siya verified. Okay? So, kaya nagtataka ako, being a lawyer, Tomasyan pa man din, bakit pa niya pinost? Tama ba? Teka lang, Niel. Niel, halika nga dito. Thank you. Niel, kasi hindi ko nabuksan yung Facebook ni, ni Attorney Vic. Kasama yung pre-operation doon sa caption niya. Ay, doon sa kanyang pinost. Sa iyo, partner, nakita mo? Yung nabasa mo? Meron din ba? Yung picture nung pre-operation report mula sa PIDEA? Kasama ba to? Okay. O message lang? Hanapin ko nga, partner. Wala. So kasi bakit? Kasi sabi ko, kung sinama niya to sa post niya, hindi siya dapat kumagat dito. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer,
kung gusto niya man tong i-post, di mag-investigate muna siya. 'Di ba? May address naman, May address naman kung saan office ng PIDEA. 'Di ba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Kasi partner, ang pinag-usapan dito pangulo. Oo, kasama partner. 'Di ba? Kasama 'di ba? 3 days pala 3 days ago na? 3 days ago. 'di ba? Partner, sa akin lang, ba't ka kumagat as a lawyer? Kasama nga, pinost niya. Oo. Niel, still mo lang muna yung post ni kaya ba? Wag ganito kasi nakakahilo to. Okay, pansinin niyo kasi ituturo ko sa mga kayubi kung paano to magte-test Kaya? Okay. Ayan. Yung itaas mo na, Niel. Taas mo, Niel. Yung pinaka-confidential na report. Turo ko sa inyo mga kayubi kasi para hindi kayo mabulagan dito. Okay? Tignan nyo mga kayubi yung control number. Blanco, di ba? Blanco. So, ibig sabihin, ako kasi mga kayubi, humahawak ako ng drugs case. Di ba? Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalinaw ko. Ito meron dito ako ha. This is my, hawak ko ngayon tong kasong to. Okay? Hawak ko to ngayon. Sige, paki-check mo. Tingnan nyo mga kayubi inspect nyo mabuti yung control number. Blanco yan. So, pakibigay yung sa akin. Annex A. Annex A ko. Makikita kasi dito, partner, kung totoong kung authentic. Annex A. Okay? Yung pre-operation na report ng PNP, Rizal. Para makita nila kung paano tumingin ng pre-operation na report para malaman nyo kung authentic siya. Diba? Hindi kasi ito pwede blanco-blanco lang. Para makita nyo, kasi ito, hindi to basta-basta ginagawa. At ito ay required sa PNP bago ka mag-casing or mag-surveillance, kailangan na merong pre-operation na report na isasubmit sa PIDEA. Pag PNP Pag PNP. So, gusto ko ipakita, ang tinakpan ko lang dito, partner, ipapakita natin yung name ng client ko. Kasi, hinuli to, partner, minor de edad. Nako. Minor de edad to Kaya nga nag-aaral pa to, bigla na lang hinuli. Pero, hindi ko nababanggitin kasi pending case to. Okay? Kita na? So, may pre-operation na report tayo. O sige, habang tinitignan nila mga kayubi. Ito ito yung sample. Paano ba to? Kita nyo? Ayan Ayan. Kita nyo? May control number. Ayan. So, pag may control number yan, partner, ibig sabihin, matitrace mo na yan kung anong activity nung magsasagawa ng operation. Okay. Okay? So, karaniwan dito, partner, para ikaw ay magsagawa ng casing, it's either may natanggap ka na report mula sa isang confidential agent or mula siguro sa hanay ninyo na doon may may nagdodroga doon. 'Di ba? Or may nagbebenta ng droga. 'Di ba? So, kung walang control number, ayan. Tignan mo mga kayubi, nakita nyo sa taas? Control number yan. May number siya, 'di ba? So, tapos nakapirma yung team leader, iakyat nyo pa ng konti. Okay, may team leader dyan. So, tapos makikita mo kung sino yung mga involved na police na magsasagawa ng operation. Okay? So, kaya nagtataka ako, bakit pinatulan ito ni Atty. Vic Rodriguez, walang control number. So, na-abogado din. At humahawag din siya ng mga ganong klaseng kaso. Ay, parang company siya. Hindi ko alam kung trial lawyers ni Atty. Vic No. Okay. Pero siguro lahat naman partner ng kagaya ng mga abogado ay alam. Hindi. Yung pag proseso. Hindi sanay humawak sa mga drugs case, hindi sila magiging familiar. Okay. Okay. So, yan Ngayon, partner, tignan natin, sige, yung Annex B ko. Yung Annex B, yung coordination form. Okay, partner. Pagkatapos kasi mga kayubi ng pre-operation report, ibig sabihin yan, iaano yan ng team leader. Sasang-ayunan yan. Pag sinang-ayunan yan, syempre gagawa na kayo ng ibang mga, magkikasing na kayo
So, surveillance nyo to. Mhm. So, bago kayo mag-casing partner, ang PNP, ipapaalam pa rin yan sa PIDEA. Diba? So, sa coordination form natin, makikita mo kung anong type of operation ang gagawin. So, saka may oras to. Ano yung araw, ano yung oras na i-ooperate nila. Okay? Doon kasi sa pinakita na lumalabas, parang may authority sila to operate. Okay? Ayan, Yan ba yun? Ayan, coordination form. Pansin niyo, nandun pa rin mga kayubi yung control number. Yung kaninang control number na pinakita ko sa inyo, it's the same. Mhm. Kasi para, alam mo yon, alam mo kung saan ka patungo, alam mo yung, identified mo Mhm. yung activity nyo at sino yung tinatarget ninyo. Mhm. So, diyan, mapapansin nyo, ang nakakross, yung casing. Diba? Casing. Bypass pala, bypass. So, doon din, pansinin nyo din dito, may pangalan ng number ng officers. Tapos, ang kinwestiyon ko lang dito during that time, partner, bakit yung gumawa ng mga alleged bypass, walang plate number yung mga sasakyan. Kaya nakamark yan sa akin kasi nagko-cross ako at that time. Okay? So, yan ang supposed na dapat gagawin after ng pre-operation report. So, kapag katapos niyan, partners, siguro, maliban dyan, may certificate of coordination. Diba? Yung pangatlo. Yan. Okay? So, hindi ito basta-basta ginagawa, partner. Kasi may mga oras din ito na makikita mo kung kailan tinanggap ng PIDEA. Okay? So, okay, nakita na? Certificate of Coordination. Okay? So, makikita niyo dito, maliban dito, partner. Pag nagsasagawa ka nito, may spot report ito, may post-operation report pa rin ito kung totoong nangyari. So, ito maliban doon sa pinakita ko, may certificate of coordination pa rin dyan, partner. Makikita, nandun pa rin yung control number, tapos makikita kung anong team, makikita kung anong operation, type of operation ay lalagay. Tapos ito, mga nakapirma from the PIDEA din, partner. Ayan. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung mga legit na mga dokumento na ginagamit sa court. Okay. Now, balik tayo ulit. Balik tayo niya doon sa mga pinakita natin. Still natin. Ayan yung pre-operation report na pinakita, partner, kay Attorney Vic Rodriguez, walang control number. Una. Pangalawa, ang nakalagay lang dyan, pinakita nila, parang Bongbong Marcos alias Bongget. Diba? So, are you sure na yung Bongbong Marcos na nilalagay dyan is Oo. si Pangulong Si PBBM. Oo, si PBBM. And that is 2012, partner. Okay? Now, kaya bang steal itong ito. Yan. Steal natin. Ayan, di ba? Walang control number. Sunod. Yung susunod. Meron pa dito Yung susunod, Niel. Yan, di ba? May authority to operate. Tingnan nyo, wala pa rin siyang control number. Di ba? Pero ang nakalagay dyan, Bongbong Marcos. So, di natin alam kung ito ginawa lang to justify yung the allegation. The pulveron issue. Di ba? So kung nagkaroon sila ng casing, ito may surveillance sila casing, after that, kung nag-i-exist talaga to, ano na yung sumunod na action? Di ba? Kasi natandaan mo, sabi nila, yung huli, yung panghuli na, ang iso-surveillance nila, partner, ay isang kondo. Ayan, Oo, sa Makati. Ang tanong natin, makaka-surveillance ba kayo sa loob ng kondo? May admin yun. Sa admin, hindi ka pwede basta makakapasok. Okay. Paano ka makakapag-surveillance kung nasa loob ng kondo to? Diba? So, yun lang yung mga questions natin. Ngayon, so, kung totoo man to, diba? Ano ang nangyari? Okay. Bakit walang follow-up? Kasi supposed to be, may mga follow-up yan hanggang sa makasuhan. Diba? So, walang coordination number, walang control number, walang follow-up,
totoo ba to? Diba? Yun lang yung tanong natin eh. Pero sa mga ganitong klase, partner, sorry, interrupt kita. Sa mga, sabi mo nga, ang nakalagay lang ay bongbong. Pero kadalasan ba sa ganitong klaseng mga partner report, buong pangalan ba ng hinahabol nilang tao ang nakalagay? Plus the alias. Partner, Bongbong Marcos is known to popular to. Oo. Bakit magbobongbong Marcos ka lang? Oo. O di sulat mo yung buo. Alam mo naman yung buong pangalan niya eh. Okay. Tinatarget nyo siya, o di buong pangalan lagay mo. Oo. Diba? Kasi ito is considered as alias lang. Oo. Oh. So, ngayon, ang tanong natin. Gaano ba importante yung totoong pangalan? Pati sa alias lang ilalagay. Partner. Posible po pwedeng maging kung partner. alam nila yung buong pangalan, ibuong pangalan nila. Oo. 'Di ba? Kasi para hindi masira yung hindi na magkaroon ng question about the identity. Yeah. Oo. Yung identity to, partner. So, ganun yung kaimportante. Oo. So, at kadalasan sa mga ganitong klase, buong pangalan nakalagay doon. Okay. So ngayon, ito, nandito sa Pinyahan, Quezon City. Oo. Yung lugar. Ba't di mo na kayo mag-investigate kung talagang meron sa logbook? Oo. Tinatanong ko yung pagka nasa ko, partner, nagkukross ako. Oo. Okay. Meron nagbigay sa inyong info from the confidential agent or informant. Naka-logbook ba yan? Dapat naka-logbook yan, partner. Bakit? Info yan eh. Oo. Diba? Tingin ko dapat sa mga nagpapalabas na to, para paniwalaan namin kayo, di naman namin sinasabing totally sinungaling kayo. Pero sa panahon, sa mga issue na ganito na hindi nyo pa napapakita na maayos yung mga papel nyo, puntahan nyo itong Pinyahan, Quezon City, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City, na PIDEA. Hanapin nyo yung record nito kung totoong meron. Ang problema nito, matitrace ba nila walang control number? Ayun lang. Diba? Oo. Matitrace nyo ba? Saka at that time, Attorney Vic Rodriguez, diba? 2012, mukhang close pa kayo ni PBBM dito. Wala ka bang alam dito? O may alam ka kaya ka nagpapadrug test? Diba? Pero, partner, during the campaign, pinasinungalingan niya to. Oo. Spokesperson siya ni PBBM. Oo. Ano sino ngayon ang sinungaling? Well, Mase at Jovi, wala na kaming magagawa sa mga taong may talagang buot sa puso at wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw umunawa. So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa, Mase, tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Kung may alam ka dito, totoo to, sana hindi ka nalang sumagot. Diba? Tapos ngayon na hindi kayo close, So, saka mo to ilalabas. Tapos, kulang-kulang pa. Diba? Itong sa atin na pinakita ko sa inyo, ito 2021 partner, talaga may control number yan. Makikita mo. Ito nga partner. Ito may control number na ito mga kayubi ha. Kino-question ko pa yung operation dito. Lalo na kung wala pang control number.
Mas questionable. Mas questionable. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, sana lang, kung public records naman to, kung papayagan kayo, total, kayo naman ay known na matatawag bang politician si Atty. Vic? Hindi naman eh. Hindi. Pero known naman kayo for the truth. Giving truth, spreading truth, di ba? O baka pagbigyan kayo nung PIDEA na sa Pinyahan, Quezon City. O di hingi ka ng kung totoong meron na nasa logbook at naka-record yan. The problem, dininay ng PIDEA, it's fake. Kasi kung may control number yan, Atty. Vic, saka doon sa mga nagpapakalat nito, kung may control number yan, it is impossible to deny the existence kasi may control number. Unless, mamemeke rin kayo ng number, tapos yung number pala na yung partner, sa ibang transaction operation nakalagay. Mas lalo na. Oh, mas lalong masusunog sila doon. Yun, tama ka. No. You're correct. No. Pag ginamit nila yung ibang control number. Yes. Pag gumamit sila ng control number, lalong sasabing peke. Oo. Kaya lang partner, ganun pa rin yung effect. Wala kang control number, di mo yan ma-identify kung totoo yan o hindi. At, sabi mo nga partner, dininayan ng PIDEA bago pa man niya inilabas ito uli ngayon. Oh, di ba? Sinabi na ng PIDEA. Nasa watchlist daw. Oo. Yung mga binanggit dati, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. The Philippine Drug Enforcement Agency says President Bongbong Marcos was never on the government watch list for illegal drugs. During a prayer rally against charter change on Sunday, former President Rodrigo Duterte made a controversial claim that Marcos used illegal drugs. Duterte claimed that when he was mayor, the PIDEA showed him proof that Marcos was on the narcotics list. In a statement, PIDEA refutes Duterte's claim that Marcos is in the agency's watch list. The PIDEA pointed out that Duterte had his own narco list when he became president in 2016. According to the agency, it merely revalidated Duterte's list, noting that the name of President Marcos was not in said list. Kaagad yan nilinaw ng PIDEA na wala silang ganong klaseng report. Wala silang record na nakita. So, ba't kailangan niya pag ilabas uli ito na sinabi na ng PIDEA na wala silang record? Totoo yan. Saka partner, sa akin lang, bago kayo maghamon ng drug test, di ba? Pero syempre gusto natin, partner, Pangulo, na hindi nagda-drugs, partner. Oo. Pero partner, ang tanong natin, hindi tayo doktor, partner. Pero if ever man, gumamit tong kabataan. If ever gumamit ng kabataan, matatanggal ba yung parang remnants nun sa katawan? Kung magpapadrug test. Kasi kung hindi siya matatanggal, kung gumamit ng kabataan, partner, tapos nasa body niya pa rin yun, kahit hindi siya gumagamit for how many years? Kahit ipatest mo yung follicle, baka mag-positive. Okay. It will have a negative effect. Okay. Na hindi naman pala gumagamit. Ngayon, pero partner, natatanda mo, nagpa-drug test din, kasama rin naman si Vic Rodriguez noon Nag-negative nung nangangampanya sila. Diba? So, ang sa akin, before you challenge a person for a drug test, tingin ko kayo ang magpakita na nagda-drug siya ngayon. Hindi kasi pwede yung nangyari dati. Na, kasi partner, ito mga kayubi, kung meron kayong alam nag-ano kasi ako nag-cross-examination ako, nag-research ako about using marijuana. Diba? Ang sabi, sa na-research ko, kapag gumamit ka ng marijuana, kahit hindi ka na gumagamit na ngayon, sobrang matagal na, nandun pa rin. Nandun din pa rin tumatagbo pa rin sa dugo. Oo. So, nung kinross-examine ko yung chemist, sabi niya, oo, kasi na-research ko yan. Siyempre tayo, hindi naman tayo maalam sa ganun partner. I-research mo lang talaga siya. So, yung marijuana daw is nasa body mo pa at matitrace pa rin siya kahit na hindi ka na gumagamit. So, kung magpapadrug test, lalabas pa rin partner, positive pa rin? Oo, nagpa-positive siya. So, mga kayubi, correct me if I'm wrong. Kung sino may doktor dito, correct me if I'm wrong. Diba? Pero kasi yung na-cross ko at yun yung na-ano ko. So, di ko alam kung gumamit man ng, ang tawag doon, partner, pulveron, cocaine. Kung gumamit man ng cocaine, ng matagal na, kung matitrace pa rin sa hair follicle. Kung matitrace at gumamit siya noon, unfair nga. Unfair nga yun na mag-positive. Kasi noon pa pala nagawa. So, yun lang yun sa akin. So, ngayon, ang sa akin, this is 2012. Kung ngayon na presidente siya,
Kasi kung 2012, nag-cocaine siya sa party, wala man tayo magagawa doon. Hindi pa naman siya natin presidente. Correct. Kung ngayon na nagko-cocaine, nagpapulburon, ngayon na presidente siya, it would be a different issue. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Oo. Pero how can you prove with this 2012 na operation report na ginawa niya to ngayon? Oo. Diba? Huwag niyong gawin yung 2012, ilang taon na nakaraan, partner. Diba? 2012, 10 years, almost 12 years. Oh. Paano niyo pa magagamit yan to pin down the president? Dapat, sana lang sa akin, partner. At we will welcome, tayo sa program natin, we welcome natin yung ebidensya nyo and we will discuss that. But, kung totoo na ngayon, ay talagang gumagamit si Pangulo. Pero kung hindi gumagamit, huwag niyong ipasok ng ipasok ito. Diba? sabi ni Master Pogi, hair follicle is accurate only up to 4 months. Oh. But something like 6 months. Okay. So, hindi na rin. Hindi na rin. Oh. Kaya nga, bakit nyo hahamuni magpa-drug test ko? Ito, 2012 pa. Sa akin, i-prove nyo muna, partner. Diba? Tatanggapin naman ng mga Pilipino yan eh. Kapag nakapag-prove kayo with authenticated documents and evidence, partner, tatanggapin naman natin yan eh. Diba? Kaso nga lang, itong ipinakita na nila, sabi mo nga, kaduda-duda na. Oo, itong duda-duda. Pre-operation report ng PIDEA na may pangalang Bongbong. Dahil walang control number. Wala. Pwede ba yung ganong klaseng report? Hindi yan pwede. At bukod dyan, partner, binanggit na to ng PIDEA na wala silang record. So, ibig sabihin, kung walang record ng PIDEA, saan galing ito? Oo. Eh di sana nga, naghalongkat sila sa Pinyahan, Quezon City. Kung meron. Kasi nandun yung logo ng PIDEA, O, tapos pa-certify nyo. Existing yan. O, di saka natin i-discuss kung certified true copy na yan. Diba? Yun. Kaya nga, sabi ko nga, ayoko nga sana ito i-discuss. Kaya lang, si Atty. Vic Rodriguez kinagat Kaya tuloy na-discuss ko O, ayan, direct. Na-discuss ko tuloy. Ako, partner, unfair naman yan para sa ating Pangulo. Okay? Ng ating Pangulo ngayon, sobrang busy. Lalo ngayon, kakausapin niya yung Japan at Estados Unidos. Magkakaroon trilateral meeting. Bukod sa ekonomiyang pag-uusapan, itong usapin ng West Philippine Sea. Napakahalaga yan, partner. Itong trilateral. Tapos, habang napaka-busy ho ng ating Pangulo, naghahanap ng paraan, ng solusyon sa mga problema, ang dami ninyong mga partner. Inilalabas. So, sa akin, tingin ko, basta may ebidensya, partner, i-discuss natin. Basta may ebidensya. Wala namang problema yan dito sa ating programa. Tayo naman, kung mali. Kahit sino pa yan. Correct. Diba? Ang ano po natin rito ang ating tinitignan ay ang kapakanan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Yun lang naman yun. Dito, partner, ito ay ipinapaliwanag mo lang kung ano yung tamang proseso rito. Yes. Okay, bilang isang humahawag din ng ganitong kaso. Mahawak ko. Kaya nung nakita kong walang control number to, partner, hindi ko to pinansin. Nakita ko na to, pero hindi ko siya tinake up. Kaso nga lang, partner, pag ang isang ordinaryong Pilipino, nakita to. Isipin nila tama to. Kasi report ng PIDEA na nandun pa yung pangalan Wala nga nakatakip nga pangalan Although, ito'y dininay, ulitin natin. Dininay po ito ng PIDEA. Wala po silang report. So, baka maniniwala, partner. Yes. Di ba? Pero, again, kaduda-duda po ito. Gaya ng binabanggit mo nga, partner. Dahil wala hong control number at wala hong ganitong klaseng operational report na walang control number. Saka, mag-surveillance ka, mga kayubi, sa kondo. May admin, Rockwell. Ang labo nun. Di sila makakapasok dun. Diba? Okay. So, nako, ito, yung mga reaksyon. Sabi ni Isa Zico, thank you, attorney. Very clear and easy to comprehend. Explanation to all our Kayubinatics. Okay. Thank you. Kayubinatics, Kayubinatics.
Sabi naman ni Direk Freddy Valera Official, thank you po Attorney Claire, DCXL News. Actually, siya yung nagpa-open sa akin. Okay. Tapos sabi ko, sige, bibigyan kita. Kasi sabi ko, ikaw na lang mag-discuss. Kasi ayoko nga siyang take-upin. Until nagpasa sa akin si Stephen, after direct, nagpasa sa akin Stephen, lumabas nga yung post na Tony Vic Rodriguez. Ay sabi ko, i-discuss ko na to. No. Diba? EdTech OFW Attorney, well explained. Linaw, magpaliwanag, maganda, matalino pa. Thank you. No? Dolly Felarca, galing mo Attorney. Buti na lang nandyan ka. Nalinawagan na tuloy ako kasi pati si Attorney Harry Roque naniniwala din dyan. Na totoong naniniwala dyan at discuss niya ito sa vlog niya. Okay. Sa akin lang kung maniwala sila, oo. Basta may ebidensya, partner. Basta bigyan nila ako ng ebidensya, authentic, didiscuss natin. Diba? Wala tayong kakampihan dito. Arnel Navarro, hindi po ba pwede magdemanda ang PIDEA kung sino naglabas ng fake docu na yan? Pwede. 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 Okay. Lili, dapat i-disbar yan dahil walang alam sa batas. Reaction si Tony V, ay wag naman. Nadala lang siguro siya ng damdamin. Nadala lang. Nadala si Lingli. Hindi kami na, well, si Attorney pinapaliwanag lang naman. Para at least lahat malinawagan sa kung ano ho yung tama at kung ano yung ano rito totoong proseso. Maki. Dadada. Ayan. Ikaw pa, partner. Si Inday Sosi, Kuya Pogirot, nako talaga. Si Maria. Na-miss daw niya. At ang ganda ni Matalino at Lorna T ka daw, partner. Lorna T. Thank you. Sorry po, Miss Lorna. Kino-compare ako sa iyo. Sorry po. Maria. Master Pogi, thank you. Reni Marie Panganiban. Okay. Alex Segismundo. Ayan. Si Joey Intal. Ito sabi ko, papangako ko, shout out kita, Joey Intal. Arnel Navarro. Opo, partner. Si Shaylee, sabi pa niya, kung ikaw daw, lito lapit naman daw ako. Kayo talaga. Mga nakikinig si Senator. Sila ba talaga? Uy, hindi ko alam yan. Parang nakita ko lang, pero hindi ko alam kung because meron silang show, Totoo ba yan? Parang may asawa yata si Lito Lapid. Meron, partner. Rosana Edu Giron. Saka si baka makalimutan ko si Freddy Arago. Hello. Don't forget to like and subscribe ang ating YouTube. Please mga kasama, paki-like lang po. Pindot lang yung like sa baba. DCXL News. Ayan. Ang ating YouTube na Facebook, DCXL News. Yes. And of course, partner, your YouTube. Batas with Attorney Claire. Subaybayan niyo rin po. Opo. At ako'y gagawa din ng content. Maglalaga ng baka. Maglalaga. Araw-araw. Puro baka nila. Puro laga, partner. Lagang mais, itlog. Lagang mani. Okay. Sige, bueno. So paano? Hanggang sa Lunes, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, happy weekend mga kayubi.